ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o maltapuan ng mga rescuer. Ang tatlong tunog ng pito ay pagsasabi na, I need help. Siguraduhin ituro ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simpleng kaalaman para sa ating kaligtasan. Ang paalala nito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo po ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Jason C. Mahinay, ang PCRP NCO ng Regional Mobile Force sa Batalan 9. Alright, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, mag-text sa ating numero 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Buenas tardes, maayong hapon. Assalamualaikum. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners and viewers from Zamboanga del Norte. Yes, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, and of course Zamboanga City. And syempre babatiin din po natin yung ating mga PNP key leaders from national down to regional level. We have our Chief PNP Police General Jose Melencio Sinartatas Jr. And of course, our Regional Director of Police Region Office 9, Police Brigadier General Edwin A. Quilates. And of course, ang aming pong First Commander of RMF B9, walang iba kundi si Police Colonel Joseph L. Ortega. And syempre, babatiin din po natin ang ating City Director of Police of Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel. And of course, yung ating mga Force Company Commanders from 901st to 905th and
Technical Support Company. Yung ay pong kasama sa office and other personnel ng Battalion Headquarters and the Regional Headquarters. Magandang hapon po sa inyo. Alright, and of course, babatiin din po natin ang ating mga kababayan na lagi pong abala sa kanilang mga hanap buhay. Siyempre, mag-ingat po tayo at huwag po tayo maging kampante dahil posible, no, yung mga sakuna, no, na ipinagdasal po natin ay hindi po ito matutuloy o hindi po ito darating po sa atin, no, especially in Zamboanga Peninsula. Alright, sa the whole Mindanao and sa buong Pilipinas. Alright, so thanks God dahil magandang ating panahon. Yung nga lang medyo mainit, no, sa labas. Talagang ramdam po natin yung init. And mag-ingat po tayo, no? Ito po ay possible na magdudulot po ng ating pong dehydration. Kaya mas mainam po. Ang gagawin po natin ay uminom po tayo ng maraming tubig, no? Nang sa ganun ay hindi po tayo ma-dehydrate. Alright? Lalo na yung mga kababayan natin na may mga karamdaman. Alright? So, lagi po nating i-remind yung sarili po natin na iwasan yung mga pagkain, no, na hindi maganda para sa ating kalusugan. And of course, babatiin ko rin po yung ating family and friends na lagi po nakatutok sa ating radio program. Magandang hapon po sa inyo. And of course, babatiin din po natin ang ating mga community partners sa iba't ibang barangays at ang ating mga stakeholders na lagi pong nakasuporta po sa ating advokasya sa Philippine National Police. Ayan. So, mabuhay po yung ating mga stakeholders na lagi pong tumutulong, no, nag-a-assist, no. Wala pong sawang pagbibigay ng serbisyo pampubliko. Kasama po diyan yung ating mga iba't ibang ahensya. Ayan. And syempre, andyan yung ating mga law enforcement agencies, no? Kasama rin po natin sa pagtataguyod po ng ating walang sawang serbisyo pampubliko para po sa ating kababayan. Ayan. And of course, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text po sa 0916296625 o sa 0998-844-1410. Kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Alright, para po tayo ay matulungan sa ating mga problema. Alam po natin na tayo po ay may mga iba't ibang problema. Okay, lalo na sa usaping pang-aabuso. Ito po ang isang proyekto, no, na talagang sinasaad, no, ginagawa po ng ating Police Regional Office 9 at ine-emphasize po rito yung ating convergence effort na iba't ibang ahensya na nagtutulungan po upang sugpuin itong mga pang-aabuso lalo na sa kababaihan at yung mga minors po natin. Kaya panoorin po natin ang Project Sagip ng Police Regional Office 9. One pervasive and perennial social problem in the Philippines is violence against women and children. Some victims of gender-based violence are reluctant to seek help from the authorities or concerned agencies, ranging from fear of threats from their perpetrators to not knowing their legal rights, or maybe because of shame and stigma. In support of the anti-VAUSI campaign, Police Regional Office 9 came up with Project Sagip, or simultaneous anti-gender-based violence through interoperability between the stakeholders and the police. This project aims to
empower women with knowledge and information on VAUSI through intensified police information strategies, cater to complaints, concerns, reports of the female citizens and PNP personnel concerning VAUSI through the establishment of an efficient communication system and referral system, encourage and persuade victims of rape, sexual abuse, and exploitation to report to the police, assist informants in accessing necessary support services, capacitate service providers in addressing issues in VAUSI, and develop integrated and sustainable programs and services converging with the stakeholders to slowly eliminate VAUSI in the region. In 2023, Regional Women and Children Protection Desk 9 recorded a total of 1,232 crimes committed against women and children, 427 of which are rape cases, followed by Republic Act 9262, otherwise known as Anti-Violence Against Women and Children, with 389 cases. Sagip Hello, Hotline. ma'am. How may I help you? Hello, ma'am. Ma'am, pwede rayo ayuda, ma'am. At Si sila ma'am. kumiyo di miyo marido. Pwede ko pong makuha yung pangalan nila, ma'am? Opo. Ako po si Salvacion Monterola. De Purok 5, Kulyanan. Pwede ko makuha ang pangalan ng asawa niyo, ma'am? Reynaldo po, Monterola. Ma'am, papunta na po yung mga pulis natin. Huwag, saglit lang po, ha? Huwag po Opo, kayo ma'am. magkakalma lang po kayo. Ma'am, kahit Opo. ako, Opo. ma'am. Yes, ma'am. Tutulungan po namin kayo, ma'am. Opo. Good afternoon, ma'am. Patulungan Hasan from Sagip po. Ma'am, meron po tayong caller ngayon po, Sagip po, ma'am. Ang pangalan po ng biktima ay si Salvacion Monterola. Hello, Sir Ma'am. Good afternoon. Police Station Kulyanan. Patrolman Sarion speaking. Ano pong may tutulong namin sa inyo, Sir Ma'am? Purok 5, Kulyanan sa mga city, ma'am. Yes, ma'am. Ano pong gusto ng gusto si Sir Ma'am? Sige po, ma'am. Mapapadala po kami ng alert team dyan, ma'am. At saka yung nabalusip po namin, ma'am. Thank you, ma'am. Charlie 13, Charlie James. First, good afternoon. Punin po, may nangingi po na police assistance sa may Purok 5 Kulyanan. Happy birthday, Tango. Ganito diretso para estar silencio, masaman palabras, palabra, pwede según sa pabor o kontra contigo. Internet ba ito, sir? Ya, calma, calma tú, calma tú. Tienen que vamos contigo. Project Sagip provides the framework for a comprehensive VAUSI prevention strategy, making salient information and services readily available for victims and informants. Through convergence with partner agencies and stakeholders with relevant expertise on the issue, since synergized efforts can have a strong leverage effect. Preventive measures are part and parcel of this project, which will be complemented by the detailed obligations and responsibilities of all tasked offices, units, aimed at improving the extent or the capacity for the prevention of violence against women and children and the response intervention needed.
Ay, ano ba to? Ang dami na namang dahong nahulog. Asa na ba ang pusporo at susunugin ko itong mga dahon? Naku Mare, alam mo bang delikado yung pagsusunog sa bakuran? Una, masama yan sa ating katawan at baka pagsimulan din yan ng sunog. At lalo na dahil sa batas ng Anti-Burning Law o Republic Act 9003 na nagsasabing bawal magsunog ng kahit anong basura sa iyong bakuran. Ay, maniwala ka dyan. Marami nga tayong kapitbahay na nagsusunog lang ng kanilang basura sa bakuran. Oo nga Mare, kaya wag nating silang gayahin. Kasi kung may magrereklamo at napatunayan na nagsunog ka ng basura, ay pwede kang pagbayari ng multa o makulong ng 1 hanggang 12 araw. Ikaw rin, nakakatakot pa naman makulong. Hala, ayoko kayang magbayad ng multa o makulong. Sige na nga, ipapasok ko na lang to sa sako pagkatapos kong walisin. Tutal, may truck naman ng basura dumadaan lagi dito sa atin. O Mare, ayan na yung truck ng basura, bilisan mo na. Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting na idudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Yes, Ma'am! Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Alright, time check po tayo is 1:45 minutes. Nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Jason C. Mahinay. Alright, so kanina po ay napanood natin at napakinggan natin yung ating audio-visual presentation ng Police Region Office 9 kung saan po ang ating proyekto, no, ay patuloy po natin, no, na binibigyan ng kahalagahan dahil ito po ay malaking tulong po lalo na sa ating mga kababayan, mga kababaihan at mga minors po natin na naabuso ang kanilang karapatan. Kaya naman po ang ating kapulisan ay talagang patuloy po sa aming mga advokasya. Patuloy po kami sa aming ginagampanang role, no? At in collaboration po 'yan sa ating mga different organizations. Okay? Para mabigyan natin ng solusyon ang ganitong klaseng problema. Alright, so let's moving on to the next part ng ating program. Ang aming pong unit ay patuloy po na isinasagawa ang aming pagkakandak po ng checkpoints, foot patrols at iba pang mga police activities in terms of community engagements. Marami po tayong mga ginagawa. Ang Philippine National Police ay kaagapan nyo po sa inyo pong pang-araw-araw na ginagawa or mga misyon sa buhay. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, huwag po tayong mahiya, no, or matakot, no,
lumapit po sa ating mga kapulisan dahil po ang inyo pong kapulisan ay inyo pong kaibigan. So hindi po kami kalaban, kami po ang inyong kaibigan. Alright, so sa araw-araw po nagawain, no? Ang aming pong hanay, ang Regional Mobile Force Battalion 9 ay patuloy sa aming pong ginagampan ng role. Alright? So ito na ang pagsasagawa ng checkpoint. Patuloy po ito, no? Ang checkpoint ay isang hakbang sa seguridad na isinasagawa, no, ng mga nasa otoridad. Okay, mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, maiiwasan ang krimen at maprotektahan ang publiko. Sa isang checkpoint ng mga tauhan ng Philippine National Police ay nakapwesto sa mga pangunahing kalsada. May mga karatula, ilaw at harang upang agad mapansin ang mga motorista na may checkpoint sa unahan. Habang papalapit ang mga sasakyan, inaasahan ang mga driver na magbagal at sumunod sa mga tagubilin ng mga pulis. Karaniwang isinasagawa ang tinatawag na visual inspection o panlabas na pangtingin sa loob ng sasakyan. Maaari din magtanong ang mga otoridad tungkol sa biyahe at humingi ng mga dokumento tulad ng lisensya at rehistro ng sasakyan. Mahalaga tandaan na ang checkpoint ay dapat isagawa ng naaayon sa batas. Ang mga pulis ay dapat naka-uniforme, maayos na nagpapakilala at gumagalang sa karapatan ng bawat mamamayan. Ang mas masusing paghahalughog ay maaari lamang gawin kung may sapat na dahilan o probable cause. Sa panig naman ng mga motorista, mahalaga ang pagkipagtulungan. Manatiling kalmado, iwasan ang biglaang galaw at sundin ang mga alituntunin upang maging maayos at ligtas ang proseso. Sa kabuuan, ang checkpoint ay isang mahalagang paraan upang mapanatili ang seguridad sa ating komunidad sa pamamagitan ng kooperasyon at paggalang sa isa't isa, mas magiging epektibo ang pagpapatupad nito. So, yan po yung ating conduct of checkpoint po, no? Araw-araw, gabi-gabi po yan. At ang aming pong hiling po sa inyo ay makipag-cooperate lamang po sa amin. Okay, so may mga napapansin po tayo, makahinalang mga tao sa paligid po natin, ay agad-agad po nating bigyan ng solusyon, no? Tumawag lamang po sa ating hotline numbers. And syempre, lumapit po sa pinakamalapit na police stations o di kaya sumangguni po tayo sa pinaka malapit na key persons. Halimbawa po yung ating barangay officials, no? May mga numero po tayo diyan sa kanila. Pwede po nating tawagan sila agad-agad at sila po ay pwedeng magkaroon po ng access po sa ating police stations po. And yan. So with that, no, ay uulitin po natin, huwag po tayong matakot. Okay? Pag tayo po ay naka-encounter ng mga kapulisan po natin na nagkakandak po ng checkpoint, submit yourselves at kalmado lamang po. Huwag po tayong matakot. Okay? Ang gawin lang po natin sumunod para wala pong panganib na mangyayari po sa atin. Okay? So, yan lang po yung hiling po ng kapulisan. And syempre, dahil is a month of April, ano? Dahil marami rin po tayong mga na-experience, na-encounter. Lalo na yung mga family natin ay nagbabakasyon. Ano? Ito yung pinaka crucial part ng mga pamilya po natin. Kaibigan natin, no? Mga kakilala natin
na pag walang pasok yung ating mga anak, no? Mga dependents po natin, kaibigan, no? Or di kaya yung makakilala natin, expected po yan, no? May mga iba't ibang lugar po na pinupuntahan yan. But take note po dahil syempre may kaakibat po yan, no? Pag iniiwan po natin yung ating mga kabahayan, may kaakibat na panganib po yan. So make sure na may maiiwan po na pinagkakatiwalaan, no, sa inyo pong kabahayan. Dahil ang pagkakataon na yan, no, ay tinitik advantage po ng ating mga hindi naman sinasabing nating kalaban, ano, yung mga tao rin, no, na gumagawa ng krimen na hindi nila iniisip yung kanilang ginagawa. Dahil syempre, pare-pareho po tayo naghahanap buhay. Ang ginagawa po nila, naghahanap buhay sila sa maling paraan. Okay? So, hindi po natin sila kalaban, kung hindi, sila po ay makakampi natin. Ang problema nga lang po ay lumalabag po sila sa batas, tulad ng pag-akyat bahay. No? So, ano nga ba ang akyat bahay? Para po for the information of everybody, ang akyat bahay ay isang uri ng krimen kung saan ay pumapasok ang mga magnanakaw. Eto na. So, yung mga magnanakaw ay naging habit po nito, yung pagkuha ng hindi po gamit nila. Kaya sila ay naging magnanakaw, no, na walang permisyon sa may-ari. Pumapasok, trespassing po yan. So, mali pong ginagawa. Sa pamamagitan po ng pag-aakyat, no, o pagsingit sa mga bintana, bubong, o iba pang bukas na bahagi ng tahanan. Madalas itong nangyayari kapag walang tao sa bahay o tulog ang mga residente. Kaya mahalagang malaman ang mga paraan upang maiwasan ito. Dahil syempre lumalabag po sa batas itong mga magnanakaw, uhulihin po natin sila. So magiging kalaban na po sila ng nasa otoridad. Okay? Kaya ito po yung mga tips po natin upang hindi po tayo mapapahamak. Lalo na, hindi po tayo mawawalan sa tahanan. Number 1, siguraduhin matibay ang seguridad ng bahay. Maglagay ng matibay na kandado sa pinto at bintana. Okay, maglagay ng matitibay na kandado tulad ng mga matitibay o mga makakapal na bakal. No, nang sa ganun na kahit anong puwersa po, hindi po ito masisira. Gumamit ng grills o rehas sa mga bintana. Ayan. Kailangan po yan. Ano, para siguradong ligtas talaga ang ating pamahayan. I-check palagi kung nakasara ang lahat bago umalis o matulog. Yan. Number 2, panatilihing maliwanag ang paligid. Mag-install ng ilaw sa labas ng bahay, lalo na sa mga madidilim na sulok. Okay? So, importante po yan na may mga ilaw po sa labas. Palagi po nating ini-encourage yung ating mga kababayan na kahit yung hindi masyadong mataas yung watts ng isang ilaw na yan, isang bulb na yan, importante may purpose po yan, no? Importante magamit yung purpose niya na para panakot po sa mga or hindi matuloy yung mga maling balak or mga balak ng isang magnanakaw. Mas iwas ang magnanakaw sa maliwanag na lugar dahil madaling makita. So, natural dahil takot po sila sa liwanag, ano. Ang gawin po natin, siguraduhin natin na may ilaw o maliwanag po ang ating pamahayan po natin dahil madalas po sila sa mga madidilim. Okay? So, huwag mo bigay ng impormasyon sa iba. Iwasan ang pag-post sa social media na walang tao sa bahay. Ayan.
Huwag ipaalam sa hindi kilalang tao ang inyong schedule. Okay? Mahilig sa mga social media dyan na mahilig magpo-post. No? Iwasan po natin yung talagang ATM lagi. No? At the moment, hindi po natin na maiiwasan na may mga sumusunod na po sa atin sa mga post natin social media. Sinusubaybayan po tayo. Okay? So, mas mainam po maging wise po tayo. Huwag palagiing naka ATM yung ating or at the moment yung ating post. Okay? So, pwede naman magpo-post po tayo, tapos na po. Okay? Nasa atin na po yan. Kung talagang gusto nating maging secured yung ating sarili, okay, sundin po natin yung mga tips na ito na talagang ito po ay makakatulong po sa atin. Alam natin yung mga gumagawa ng mga masamang balak or masamang gawain, nagsusubaybay po yan. Okay? Kaya mas mainam po maging double ingat po tayo. Huwag magbigay ng impormasyon. Yun na yun. Okay? Yan po ang pinakamahalaga. Kilalanin ng inyong kapitbahay. So, hindi po tayo pwede sabihin natin na tumitira ka lang. No? Dahil gusto mo lang na mamuhay na maginhawa. Kilalanin mo rin yung kapitbahay mo. Malay mo yung kapitbahay mo pala may balak na pala sa inyo. Kaya mas mainam po na maging wise po tayo lagi. Okay? At kailangan po nating isipin yung security ng bawat miyembro ng ating pamilya po. Okay yan. So, next is gumamit ng modernong seguridad. Okay? Mag-install ng CCTV cameras o alarm system kung kaya. Okay? Kaya kahit simpleng door alarm lang ay malaking tulong po ito. Mag-ingat po sa mga kahinalang tao. Ayan. I-report agad sa barangay o pulis kung may kahinalang kilos. Huwag basta magpapapasok ng hindi kilalang tao sa bahay. Okay? So, ang pag-iwas sa akit bahay ay nakakasalalay sa pagiging maingat at handa sa pamamagitan ng tamang seguridad, pagkikipag-ugnayan sa komunidad at magiging pagmatiyag. Mas mapoprotektahan natin ang ating tantahanan at pamilya laban sa krimen. Alright. So, yun po yung akit bahay tips. Iwasan na po natin yung marami pa tayong pinupuntahang lugar na wala pong nakabantay or wala pong naiwan sa bahay. So, importante po yan na secured po tayo. Okay? So, yun po. And, syempre, dahil it's April and marami ngayon manloloko. Kaya sa month of April, no, is April Fool's Day. Ayan. Ay ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Abril. Sa araw na ito, karaniwan ng pagbibiro o pranks sa mga kaibigan, pamilya at kakilala. Layunin nito ang pagbibigay ng saya, ngunit mahalagang tandaan na may limitasyon ang pagbibiro. Okay. So number 1, piliin ng simpleng prank. Gumawa lamang ng mga biro na hindi nakakasakit o nakakaabala. Halimbawa, maliit na kalokohan na madaling maunawaan at pagtawanan. Number 2, iwasan ang nakakasakit na biro or na biro. Huwag gumawang prank na maaaring magdulot ng takot, hiya o trauma. Igalang ang damdamin ng iba, hindi lahat ay komportable sa ganitong gawain. Okay? Pangatlo, huwag magkalat ng peking balita.
Iwasan ng pagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media. Fake news ay maaari magdulot ng kalituhan at problema. Pang-apat, alamin kung kailan titigil. Okay. Kapag hindi na natutuwa ang tao, itigil agad ang biro. Okay, so hindi na po magkakaroon ng problema pag tayo po ay aware sa mga biro po natin na may limitations po yan. Hindi po masamang magbiro, lalo na para po sa kaligayahan ng bawat isa sa grupo. Hindi po siya masama. Ang masama po siya pag ito po ay nakakasakit na po tayo ng kapwa o di kaya ay nasobrahan po ang limitasyon. Na-touch na po ang ego ng ating mga kasama. Kaya magdulot po ito ng mga krimen. Kaya maraming pong krimen na nangyayari dahil po sa jokes. May mga sitwasyon pa po maling tao po ang nabiro po natin. Kaya bandang huli nakagamit po ng bakal. Okay? So hanggang sa dumating sa dulo nagsayang pa tayo ng buhay. Kaya mas mainam po upang tayo po ay magkaroon ng magandang samahan, magandang buhay kasama yung mga kasama natin. It's better na pag-isipan po natin yung mga jokes po natin. Alright? So, yun po ang mga tips na pwede ko pong maibahagi po sa ating lahat dahil paulit-ulit po tayo nang nagbibigay ng ganitong klaseng mga mahalagang tips. Sana po naman magkakaroon po tayo ng awareness, no? At mai-enhance po natin yung pakikitungo po natin. Syempre yung seguridad ng ating pamilya at ating sarili mas lalo po nating mapaigting and magkakaroon po ng matiwasay, mapayapa na paligid sa ating lipunan. Alright, so time check po tayo. It's 25 minutes in the afternoon po. Ipagpatuloy po natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan.
Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito. Pagkatapos pumito, ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o maltapuan ng mga rescuer. Ang 3 tunog ng pito ay pagsasabi na, I need help. Siguraduhin ituro ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simpleng kaalaman para sa ating kaligtasan. Ang paalala nito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni daddy or ni mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Alright, time check po tayo is 2:11 minutes in the afternoon po. Nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Alright, so kanina po ay napag-usapan po natin yung ating safety tips po sa ating pong personal and syempre pinag-usapan din po natin kanina yung gawain po ng ating mga kapulisan and in collaboration po sa ating mga community people. Now, para nang sa ganun po matulungan po ang ating mga kapulisan to strengthen our forces in implementing our laws, no? For us to be able to establish, no, good relationships, and of course, ma-strengthen natin yung ating collaborations and implementation ng rules and regulations po sa ating pong society. So, I also would like to express this project, no, through our
Regional Director of Police Regional Office 9. Walang iba kundi si Police Brigadier General Edwin A. Quilates sa pag-initiate po ng project on the food security program. And of course, also, ang aming pong hanay sa RMF B9, headed by our Force Commander Police Colonel Joseph L. Ortega, kami po ay talagang taus-pusong nagpapasalamat dahil sa pagpatataguyod po or pag-i-implement po nitong ating food security program. Bakit? Dahil ang programang ito ay naglalayong tiyakin ng bawat mamamayan, ay lalo na ang mga nasa komunidad na makilala at makita tayo, no? Sa mga komunidad na nangangailangan ay may sapat at tigtas na pagkain. So, isa itong hakbang hindi lamang para tugunan ang kagutuman, kundi pati na rin upang mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at ng mamamayan. So we are the best example, no? Dahil hindi lang po tayo puro batas ang sinusunod, kundi for personal consumption, for personal security when it comes to food, no? And ang itong gawain ay talagang nakikita ng ating mamamayan na tayo rin po ay may kaugnayan sa ating kalikasan. So, binibigyan natin ng kahalagahan ang environment po natin through planting, no? Or gardening, na mabigyan natin ng kahalagahan ang mga gulay na tinatanim natin, including yung mga crops natin, na ito ay magsisilbing sustainable food natin, no? Dahil kahit papaano hindi na po tayo bumibili sa labas at maiwasan na po yung mga expenditures natin, and most important thing is that healthy po tayo. So yun po yung mahalaga doon. So sa ilalim ng programang ito, aktibong nakikilahok po ang mga kapulisan sa iba't ibang gawain tulad ng pagtatanim ng gulay sa mga bakanting lupa, pagtatatag ng mga community gardens, at pagkikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at organisasyon. Layunin nitong hikayatin ng sariling produksyon ng pagkain at maging mas handa ang komunidad sa anumang crisis. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Quilates, no, ipinakita ng kapulisan na ang kanilang tungkulin na hindi lamang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin ang pagtulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mamamayan. Ang ganitong uri ng programa ay nagpapalakas ng tiwala at kooperasyon sa pagitan ng pulisya at ng publiko. So hindi kaya't din ng bawat isa na makiisa sa mga ganitong proyekto, magtanim, magbahagi at magtulungan upang makamit ang mas maratag, magandang komunidad. So magandang layunin po ito dahil kung tayo po ay nag-aaral, back to basic po tayo dahil sa simula pa lang po tinuturuan na po tayo ng ating mga guro na magtanim, no? Kaya magtanim ay di biro, maghapon ay nakayuko, no? Ito po ay isinasaawit po ng mga ilang mga composers dahil binibigyan ito ng kahalagahan. Kahit man nahihirapan tayo, subalit malaking tulong po ito after na gawa natin na magtanim. So in general, no, ito po ay very much significant activity. It's a very much common activity. But minsan po ay hindi po natin binibigyan ng atensyon, kahalagahan. Kaya this time, our organization, the Philippine National Police,
and especially the Police Regional Office 9, including yung ating mga iba't ibang units sa Police Regional Office 9 ay nangunguna po sa pagbibigay ng kahalagan sa pagtatanim. Kaya we encourage everyone sa buong Pilipinas na maari po natin gawin yan as a best practice po natin nang sa ganon maging parte po siya at maging isang modelo, no, na binibigyan natin ng kahalagahan ang green environment and healthy living. Alright, so time check po tayo. It's soon 18 minutes in the afternoon po. Tayo po ay magpapasalamat sa ating pong mga kasamahan. And always, no, I always thank our leaders. Syempre, sa Police Regional Office 9, ang ating pong Regional Director, Police General Quilates, and of course, sa aming pong Force Commander ng RMFB 9, the Police Colonel Joseph L. Ortega, and ang aming BICAS Officer, Police Captain Haris Elijah, at sa mga bagong kasamahan po namin, mga officers, ayan, and sa mga nagkaroon po ng bagong assignment, ayan. So we always take full responsibility, and syempre mag-ingat po lagi tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga new assignments, and sa mga kasamahan po natin as blessing to other people. And of course, ating rin po pasalamatan yung ating pong mga tropa na lagi pong nakabantay sa ating bayan 24/7. Sa mga stakeholders po natin, sa mga kapatid kaibigan po natin, mga supporters po natin sa gobyerno and the Philippine National Police. Mag-ingat at mabuhay po tayo lagi. And of course, maraming salamat sa ating radio technicians, Romel Paulino, Rolando Alfonso, at Maria Lloyd Estrada. And of course, ang ating station manager, Reverend Emmanuel Quino. Abangan ng susunod na programang Doctors Online. Magkaranigan tayong muli dito sa Ahensya de Conciencia tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po inyong lingkod, Patrolman Jason Simahinay, na nagsasabing buhay ay alagaan at ingatan para siguradong ligtas kahit saan man. Ang Ahensya de Conciencia ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Conciencia. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.